Nagkainitan sa isang sesyon sina Tuguegarao Mayor Myla Tingke at Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara matapos ireklamo ng alkalde ang umano'y makupad at hindi matapos-tapos ng mga infra projects sa lalawigan. Pagtataka pa ng alkalde, bigla rin daw nagtuloy-tuloy ang konstruksyon ng isa sa inireklamo nilang tulay matapos pumutok ang issue ng DPWH at ng mga diskaya. Narito ang report ni Kyle Bulias. Sir, para awan niyo, sir. Ako po muna magsasabi sa inyo, sir. Ganito na lang. Para mas malinaw, sir. Ganito. Para malinaw, sir. Hindi. Sir, listen to me first. Mag-usap tayo. My chance to talk to you, sir, in front of everyone. Mag-usap na lang tayo. Sige lang, sir. I'm inviting you to my office. Ako so that you will hear, so that you will hear all the problems we're encountering with the 3rd district of the DPWH, sir. Diba? Kasi mas mahirap naman na hindi mo maintindihan at marinig lahat ng sinasabi namin. So, you're here already. Can we go to my office? Hindi, mayroon ako. Actually, minove ko yung para lang po maintindihan nyo rin. Dapat 9:30 ako, pero inano ko na. I-minove ko lang para dito makita mo, sir, kasi mahirap naman na nagkakaroon tayo ng misinterpretations. Walang problema. Mag-usap tayo. Please give me a time. Oo, magkano tayo? I-schedule. Invite kita sa office ko na lang. Ayaw niyo po bang nandyan sa office ko na sa baba? Kasi may kausap na ako. Pasensya What time po yung office ninyo, sir, sa Congress? I can go there. Yeah, sa November 10 pa. Matagal pa yun. Yan ang naging tagpo sa isang sesyon ng 10th City Council ng Tuguegarao City noong Oktubre 21 sa pagitan ni na Mayor Myla Tingke at ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara. Ayon kay Ke, kinomprontanan niya si Lara habang nakareses ang sesyon kung saan hindi rin siya inimbitahan. Ginawaran si Lara ng Tuguegarao City Council dahil sa pagkakahalal sa kanya bilang chairman ng House Committee on Disaster Resilience. Sa panayam ng DZRH News, ikinuwento ni Ke na minarapat niya ng kumprontahin ng mambabatas dahil ilang beses na silang sumulat sa DPWH 3rd District kaugnay ng umano'y ilang bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa lungsod na hindi matapos-tapos. I was inviting him to go to my office to discuss the problems of the 3rd District DPWH kasi ilang beses na siyang nag-release ng statement na nagsasabi siyang walang ghost project, walang problema, walang substandard projects. Yung pong isang bypass road namin dito, sir, halos 7 years na, hindi pa rin tapos. 7 taon. Tapos it's parang worth more than 1.5 billion. Yung bridge na binibuild niya, it's more than 1.7 billion. Yung dike na binibuild niya, it's more than 1+ billion. Lato yun, parang poste-poste lang ang nakatayo. Kinu-question din ng alkalde ang pagsasabay-sabay ng mga proyekto pero hindi naman umano natatapos. Giit ng alkalde, kung mayroong malaking pondo mula sa national government, dapat ilaan muna ito sa iisang proyekto lamang upang matiyak na matatapos ito at magagamit na ng publiko. Bukod dito, inihayag ni Ken na isa sa mga inirereklamo nilang tulay sa lungsod ay kinasasangkutan din ng mag-asawang diskaya. Paliwanag ng alkalde, matagal lang nahinto ang konstruksyon ng Pinakanawan Bridge 2 pero nang pumutok ang isyu sa korupsyon ng DPWH, bigla umano nagtuloy-tuloy ang konstruksyon nito. Sinabi naman ni Ken na patuloy ang kanilang koordinasyon sa DPWH upang makausap si Secretary Vince Dizon tungkol sa naturang issue. Sa huli, iginiit ng alkalde na dapat sagutin ni Lara kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos sa mga proyekto sa rehiyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.